pampublikong pamumuhay natin. Ulit-ulit wala tayong mga biometric. Nakaraan ng mga po natin, may epekto sa atin. Bigla yung operation. Bigyan natin silang halaguhay natin at pamumuhay. Yan, magandang umaga mga tol. Ito nagtry naman tayong lumabas sa madaling araw kasi magdamag na nag-uulan eh. Ito, bye-bye tayo dito sa kahabaan ng CM Recto. Talagang mula kagabi hanggang ngayon hindi pa rin humihinto yung ulan. At ito, update tayo mga tol ha. Bye-bye tayo dito sa kahabaan ng CM Recto sa Mabuhay Lane. Sisikapin ko na makakuha tayo ng mga footage para updated naman kayo mga tol sa kalye natin dito sa kahabaan ng CM Recto. Yan. Mula kahapon hanggang ngayon yun. Medyo kahapon huminto yung ulan. Pero ito pagsapit nung kagabi at ito wala nang tigil yung ulan. Ito. Ganito ngayon yung itsura dito sa may kahabaan ng CM Recto. Ngayon September 3 at alas 5 na madaling araw. Ayan, bye-bye tayo. At yan mga tol, sinuspende rin ang pasok ng mga pribado at pampublikong eskwelahan mula grade school hanggang college. At syempre mga kawani ng ating gobyerno, suspendido ang mga pasok ngayon. Wala rin pong pasok ang ating mga kawani ng ating gobyerno dahil nga dito sa bagyong Enteng. Ito, bye-bye tayo mga tol para naman mabigyan ko kayong update. Yung kahit maulan, tignan mo yung mga kawani natin ng DPS. Patuloy pa rin sa kanilang paglilinis. At syempre, inaantabayan na nila yung mga basura para hindi na rin pumunta sa mga drainage natin at mag-cause ng baha. Yan, mga tol, makikita nyo. Kahit na umuulan, nandyan sila oh. Talagang sinisilop nila na makuha nila yung mga basura. Kaya mga tol, tignan nyo naman ang mga kawani ng DPS natin. Sana naman yung mga kababayan natin na kahit na paulit-ulit at gawin ng trabaho ng ating mga kasamahan ng ating DPS, maging sa engineering department, kung ang mga mamamayan naman natin hindi tumutulong, sana naman tulungan din tayo ng ating mga mamamayan. Sinupin din nila yung kanilang mga basura para hindi na rin magbaha o tangayin sa mga drainage. Kasi kung kahit na araw-arawin namin gawin ito, pagmamalasakit sa ating mga kababayan dito sa kalye ng Maynila, kung walang tulong ng ating mga mamamayan, kailangan namin tulong nyo, kailangan namin yung pakikiisa nyo
para naman makamit natin yung maging maayos at malinis na kalye ng Maynila. Tulungan nyo kami dahil yung ginagawa ng bawat isa sa atin ay para rin sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Nga, ang ibig ko pong sabihin na kahit na ang bawat kawani ng gobyerno ginagampanan ng kanilang tungkulin upang maging mapanatiling malinis at maayos ang bawat kalye ng ating Maynila, kung hindi makikisa ang ating mga mamamayan o papahalaga ng mga ginagawa nila, hindi tayo magtatagumpay. Kasi kailangan namin ang tulong ng bawat isa ng ating mamamayan. Kailangan natin ang disiplina ng bawat isa. Yung medyo pasalamat tayo mga tol at hindi na nagbabaha at wala tayong may nakitang baha. At yung nga, yung mga basura, wala rin tayo nakita ng mga nagkalat ng basura. Sana ganito, no? Sana parating ganito. Dahil ang bawat nangyayari sa ating kapaligiran, may epekto ito sa bawat isa sa atin. At ngayon medyo humihina yung ulan kasi patuloy pa rin yung pag-aambon. Yan, dito tayo sa may kanto ng Asuncion, corner si Recto, Binondo, Tondo. Babaybay tayo mga to sa kahabaan nito para ayun, may update tayo. Kung lihitin mo kayong taga Maynila o taga Tondo, taga Binondo o parati kayong pumupunta dito sa may kalye ng CM Recto, kung nung araw mapapansin nyo itong kahabaan na to, talagang pag ganitong oras sabihin na natin na pag ganitong umuulan, talagang walang tigil ang ulan, bumabaha dito. Talaga ang baha dito nung araw halos sa gatuhod. Kung mapapansin nyo ngayon, kahit na maghapon na nag-uulan, wala tayong makitang baha. At syempre wala rin tayong makitang mga nagkalat ng basura. Pero kung nung araw nadaan ka dito, talagang masasabi mo na malaki ang pinagkaiba ngayon kaysa noon. Mga pasasalamatan mo kung ano yung mga nakikita mo ngayon at mahahambing mo ito sa mga nagdaang panahon. Yung mga tol, parang walang nagano rito kagabi kasi nga sa sobrang lakas ng ulan din, sa bagyung kahapon pa nag-uulan, walang naglatag dito. Kasi pag ganitong oras may mga manininda tayo, mga biyahero ng gulay, mga nakalatag pa rin dito at nagtitinda. Mukhang kagabi talagang hindi sila naglatag o nagtinda dahil nga sa maghapon magdamag na ulan dulot ng bagyong Enteng. At mga tol, pasensya na rin kayo kung may mga sa halos karamihan ng video ko hindi ako nagsasalita, hindi ako pinapaliwanag ko yung mga dinadaanan ko kasi mas gusto ko, kasi habang nanonood ko kayo, mas napipil nyo at nakikita nyo
yung presensya ng mga lugar ng aking pinupuntahan dito sa Kali ng Tondo, Binondo, sa Quiapo, sa Binida at sa iba pang lugar dito sa Maynila. Sisikapin ko naman mga tol na sa bawat kali na mapupuntahan ko, maibigay ko sa inyo ng maayos at detalyado naman po. Kahit man hindi man ako madalas magsalita. Kasi mas gusto ko po na mapipil nyo at mararamdaman nyo. At kumbaga, magbalik tanaw din kayo. Kung nadaan man kayo o natambay kayo o dun man kayo nakatira nung araw sa lugar ng aking dinaanan, makapagbalik tanaw kayo at makita nyo yung mga lugar na dati nyong kinalakihan, tinambayan, dinaanan. Na mga tol, ito bye-bye pa rin po tayo dito ha, para may update tayo dito. Kaya yung mga katol, saludo tayo sa mga kasamahan natin at kawanin ng gobyerno natin dito sa may DPS. Talagang kahit na umuulan, sinusulit pa rin nila at sinisika pa rin nila na maantabayanan yung mga basura para hindi na rin pumasok sa mga drainage natin at mag-cause ng baha. Kaya yun, saludo ko, sana pahalagahan natin yung bawat ginagawa ng mga mamamayan natin na katulad natin. Kung di dahil sa kanila, hindi magiging malinis, magiging maayos ang bawat kali natin. Kaya pasalamatan natin sila, bigyan natin silang halaga at siyempre tulungan din natin para mabago rin yung takbo ng sistema ng ating ng kali at tipunan. Sabi ko nga, ang kwento ng Maynila, ikaw, ako, sila, tayo ang tunay na kwento ng Maynila. Tayo ang bubuo ng kasaysayan ng Maynila. Kaya sana kailangan namin kayo, kailangan namin tulong nyo para makamit natin yung maging maayos at malinis ang ating kali ng Maynila. At syempre para na rin sa mga susunod na henerasyon, para makalakihan na rin ng mga magiging anak natin at magiging apo sa pagdating ng araw. At mamulatan nila na talagang kapayusan, kalinisan at kapayapaan talagang dapat manatili dito sa kali ng Maynila. Kaya mga tol, ito nandito pa rin tayo sa may kahaba na CM Recto, Divisoria, Binondo, Tondo. Yan, sa may gitna tayo. Walang naglatag tayo, no? Huh? Walang naglatag ditong mga gulay. Meron. Sabi na, wala yan, nagigpit na eh. Oras na eh. Nagigpit na. Pero marami sila o hindi namang ganun kadami? Konti lang naman sila. Konti lang? Hindi, umulan eh. Bagyo. Kayo din, maghapon din kayo nag-ano ng pasahero nyo. Ingat kayo, thank you ha. Ayun, may mga naglatag nga lang din po, pero iilan lang nga rin. Yun, sabi nga ng mga kababayan natin dito ng tricycle driver, may mga naglatag din na manininda pero hindi rin ganun kadami dahil nga gawa nung bagyong Enteng. Hindi na rin nakaluwas yung ibang mga gulay natin kasi mga tol, itong kahabaan ng CM Recto, kahit noong pa man, hindi pa man ako pinanganganak, itong kahabaan ng CM Recto tuwing gabi, ito yung sentro ng bagsakan ng mga gulay dito sa may kali ng Divisoria. Kasi itong CM Recto, nahahati ito. Itong tinatayuan natin boundary ito. Nandito tayo sa may side ng Tondo at sa kabilang side naman po ang side ng Binondo. Kaya noon pa man, ito rin kinakatayuan natin. Dito rin yung release ng trend nung araw. Nung araw kung mapapansin ako po, naaabutan ko po yung release ng trend dito kasi hindi na siya pampasahero. Naabutan ko siya, ginagamit na yung release ng trend dito sa may kahabaan ng CM Recto para sa mga container van na dadali naman po sa pier. At ito na ngayon, wala na siyang release ng trend, tinabunan na, ginawa ng center island eh. At naghahati na to sa Binondo Tondo ng CM Recto. At yun, tikita natin to. Ito na. Kaya tol, itong lugar ng CM Recto talagang makasaysayan lugar nito. Ayun nga, sabi nga, ang tunay na pangalan po nito, Azcárraga.
Pero naabutan ko na. Ito, kali na si Recto. Yun yung lumang building doon na imbakan ng yung mga sentro ng bilya ng mga tela nung araw na may nakalagay na Escaraga. Yun nga, nakakalungkot, ginigiba na rin. Papalitan na ng bagong building. Mga katol, ito Santo Cristo Tondo. Yun, nakakatuwa lang nga nung nakaraang bagyo na daan tayo dito, ganito ring oras, madaling araw, makikita natin dito talagang nagbaha rin siya. Magdamag din yung ulan nun, wala rin tigil yung ulan. Ito makikita natin ito, yan, nagbaha dyan hanggang doon. Tapos makikita natin yung mga basura talagang naglutangan. At ito, good news naman sa atin, at wala tayong nakita mga baha. At syempre mga basura, wala tayong nakita ng basura ng kalat. Sana parating ganito. Kaya naman palahon ng bawat mamamayan natin na maging malinis. Tuloy-tuloy na natin. Kaya naman po eh. Eto, dadaan din tayo sa may, silipin din natin yung Carmen Planas. Yung mga tulit yung Carmen Planas. At ito, sabihin natin na ito yung sentro ng Burautan. Kumbaga tinawag tong kali Burautan. Yan, pag ganitong oras nakalatag dito mga tol, mga gulay, mga manininda ng gulay natin. So mga tol, ito walang latag ngayon dito, yung mga nagtitinda ng mga buraot na item dito, kumbaga yung mga burautan, ito wala silang latag ngayon eh. At makikita natin pa at manininda ng mga gulay dito.
Dito rin mga tol, nung nakaraang baybay natin ng madaling araw ng bagyo dito, umabot din gatuhod yung baha dito at nakikita rin natin yung mga basura naglutangan. Kaya yung pasalamat tayo, talagang wala na tayong nakitang baha at syempre wala na rin mga nagkalat na basura. Ito mga tol, balik ulit tayo sa kahabaan ng CM Recto. Tondo side tayo mga tol ha. Ito nga pala yung sinasabi kong lumang building na rin dito na ginigiba. Ito mga tol, oh, na bago naman tumatuloy na magiba, at least may makukunan natin ng alaala. Yung mga ito nakalagay doon, no, Ascaraga Textile Market. Dati siya nga sentro ng bilihan ng mga murang tela dito sa kali ng CM Recto, Divisoria, Tondo. Yan. Nung araw dito pumupunta yung mga gusto nyo makamura at dekalidad na tela. Etong building na to. At ngayon ginigiba na siya mga tol at papalitan na ng bagong building dito. Nakakalungkot, siyempre isa na naman pong historical na building dito na magigiba. Yun lang nga, ito na lang nga nagpapaalala sa atin itong building na to kung anong pangalan nito ng kalye, itong CM Recto na Ascaraga nung araw. At ngayon ito ginigiba na siya. Mga tol, ito nakakatawa naman po, medyo talagang kahit na magdamag ang ulan itong nakaraan mula kagabi hanggang ngayon, wala tayong nadaanan na talagang baha. At syempre yung mga basura, wala tayong nakita na nagkalutangan dito. Kaya mga tol, ito bye-bye tayo. Sabi mga tol, kung lihito mo kang tiga Maynila, lihito mo kang tiga Tondo at Binondo, at talagang dumadaan ka rito at naging parte ito ng buhay mo, itong kaling dinadaanan natin, kung makukumpara mo nung araw sa ngayon, talagang pasasalamatan mo kung ano yung nakikita mo ngayon dito. Pasasalamatan mo at mahahambing mo siya sa mga nagdaang panahon. Kaya sana mga tol, may magandang epekto po. Magkakaruktong tayo mga tol, at sana sa bawat kaling paglalakad natin, pagbabaybay natin, bigyan natin halaga sa bawat kaling pupuntahan natin. Kasi ang bawat ginagawa po natin may epekto sa ating kapwa. Bigyan natin respeto at pagpapahalaga. Kasi kahit na araw-arawin ng bawat kawani ng ating gobyerno, mapanatili at maging maayos ang bawat kalye ng Maynila. Hindi lang po rito maging sa mga residential. Kung ang mga mamamayan natin na hindi papahalagahan at hindi babaguhin ang kanilang sistema sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, hindi natin makakamit yung kaling malinis at maayos dito sa kalye ng Maynila. Kailangan namin kayo, kailangan namin tulong nyo, dahil ang bawat ginagawa natin sa bawat kaling ating nilalakaran ay may epekto ito sa bawat isa sa atin. Tayo rin ang makikinabang at tayo rin ang mamumuhay. Kumbaga, ikabubuhay natin at pamumuhay dito sa kalye ng Maynila. Sabi ko nga po, ikaw, ako, sila, tayo, ang tunay na kwento ng Maynila. Tayo ang guguhit ng bagong kasaysayan ng Maynila. Kaya sana naman pahalagahan natin at sana naman bigyan natin respeto. Padama naman natin sa mga susunod na henerasyon at maipakita natin na pwede naman maging malinis at maayos ang kalye ng ating Maynila. Hindi lamang dito sa may habaan ng CM Recto,
maging sa mga residential area. Pabayaan naman natin maranasan ng mga susunod na henerasyon ang Maynilang malinis at maayos. Simulan natin sa atin. Naumpisahan, kaya naman natin, no? Ituloy-tuloy na natin. Mga tol, kahit dito sa may Ilaya, kung makikita nyo, pagbaybay natin dito rin, nagbaha din nung araw na dumaan tayo dito ng bagyo nung nakaraan lang yun, at ito makikita natin kahit basura yun, wala rin tayo makita na dito. Kaya pasalamat tayo sa mga kababayan natin, tropang DPS na talagang naka-assign dito sa ganitong oras. Talagang inaantabayanan nila maging malinis ang ating kapaligiran. Kaya salamat. Yan mga tol, si tatay kahit medyo may edad na rin, talagang pilit pa rin niyang ginagampanan yung kanyang trabaho dito sa kalye ng CM Recto. Yan mga tol, lilipat naman tayo dito, baybay tayo sa kahabaan ng CM Recto Binondo Divisoria. Yan mga tol, ito, nadaanan din natin to. Itong Ilaya Divisoria Binondo. Yan, makikita rin natin sa nakaraang pagpunta natin. Talagang dito pa lang baha na. Tapos ito, yan, may nagsusundot pa nga dito eh. Tapos yung basura din, makikita din natin nandito sa mga kalo. At ito ngayon. Ay, good morning po. Yan, mga kawani ng DPS natin. Ay, thank you po. Yan mga tol, yung mga kawani ng DPS natin, talagang masigasig din sila na pinananatili ito kahit na maulan. Talagang pasalamat tayo sa mga tropang DPS natin na talagang sinisikap nila mapanatiling maging maayos ang ating mga kalye. Kaya sana naman tulungan din natin sila. Kailangan din nila ang tulong nyo para mapanatili natin malinis ito. Yan, mga tol, ito, bye-bye na tayo dito. Yan. Sana parating ganito, no? Sana araw-araw ganito. Dahil nga, tayo rin makikinabang ang bawat isa sa atin. Tayo rin ang kumbaga magkakaroon ng benepisyo. Dahil tayo, ang bawat isa sa atin, naglalakad sa kalye ng CM Recto Divisoria, Binondo, Tondo. Hindi lang dito, sana kahit sa buong Maynila, kaya naman natin gawin na natin. Dito rin mga tol, sa Metaboras grabe rin yung baha dito nung nagbaybay tayo. Umabot na ng gatuhod. Yun, ito na ngayon. Talagang kahit na naging magdamag yung ulan, hindi na nagbaha rin dito. Ito, tuloy-tuloy pa rin yung diklaging ng ating kawani ng MMDA. Yan.
Yan. Declaring operation ng MMDA natin. Kaya yun, nakakuha nila yung mga basura dito. Malaking bagay po ito. Yung talagang ginawa ng ating mga kababayan sa MMDA. Kita nyo, hindi na nagbaha doon at sa iba pang mga lugar dito. Talagang pasalamat din tayo sa mga kababayan natin dito sa may flood control ng MMDA. Ayan. Yun nga, sana sa bawat ginagawa ng mga kawani ng ating gobyerno, mapa-local man o mapa-national, suportahan natin. Hindi kasi sila magtatagumpay kung hindi tayo tutulong, kung hindi tayo makikiisa mga mamayan. Sabi ko nga, ang tunay na kalaban natin dito sa Maynila, ang ating mga sarili. Dahil tayo ang gumagawa ng desisyon o kumikilos sa pamumuhay natin dito sa kalye ng Maynila. Kaya ongoing pa rin po yung declogging operation nila rito ng kawani ng ating MMDA. Kabila mga tol, yung mga naka-assign kasi iba yan ibang grupo yan ibang grupo yung DPS doon sa madaling araw sa umaga at iba rin ditong grupo dito sa may Binondo. Kaya yung makikita nyo talagang matyaga sila na umiikot, talagang mini-maintain na nila maging malinis yung kalye natin dito sa CM Recto. Dito naman tayo sa may kalye ng Carmen Planas. Ito naman mga tol, bagsakan to ng mga prutas. Yan, yung mga local, saka mga imported natin yung mga ubas, mga mansanas, mga orange dito. Dito rin to sa may kabaan ng Carmen Planas. Ang tawag dito ngayon Polgueras Street. Pero ang original na pangalan nitong kalye nito, Carmen Planas. Binondo Divisoria side sa Binondo po. Yan. Kung maghahanap kayo ng mga prutas yung pangbenta nyo o pang ano nyo sa may pangkain nyo para makamura kayo. Ito dito kayo pumunta sa may Polgueras Street sa Binondo side ng Maynila yan. Pero ang original na pangalan din nito Carmen Planas. Itong street na to. Pag binaybay mo yan, diretso nyan Divisoria Mall. And dito nyo matatagpuan nyo yung mga local na prutas natin. Pagdating naman doon sa loob, yung mga ubas, yung mga mansanas, mga foreign fruits nandun naman. Dito naman yung bagsakan nito mga tol sa side na to. Kung ang prutas ang hanap nyo dito naman. Pang mga gulay naman sa madaling araw doon sa sa may gitna ng CM Recto. Doon sa kabila naman ng Carmen Planas, yung mga sa Tondo side, yung mga dinaanan natin. Pag gusto niyo naman, kumbaga, yun yung kalye Burautan na nadaanan din natin sa mga nag-video natin. Yun, kung gusto niyo mga mura, mga Star Plus, mga second na nagamit, doon nyo naman makikita. Sabi ko nga, lamang ang jackpot doon. Minsan makaka-jackpot kayo doon ng original na mga relo o iba pa o mga antique. Sa mga tol, dito tayo sa may side pa rin ng Binondo, CM Recto.
Ito naman ang Santo Cristo Street. Kung kayo may mga tindahan o sari-sari store, ang mga candy, mga hopya o iba pa man na itinitinda nyo sa inyong bahay, dito kayo pumunta. Dito kayo mamili. Ito sa may Santo Cristo Binondo side. Dito naman yung makikita nyo mga paninda, mga candy, mga tinapay o ano-ano pa. Dito naman to sa side na to. Dito naman kayo bumaybay, dito kayo mamili. Kung ang paninda nyo naman mga candy, mga chichirya, yan, dito naman to sa side na to. Yan mga tol, ito uwi na tayo. At kasi gusto ko lang kayo mabigyan ng update sa bagyong Enteng, sa magdamag na ulan, para makita nyo naman kung ano ang epekto dito sa may kahabanan CM Recto Binondo Tondo side, para yun makita nyo kung ano update natin ngayon. At uwi na po ako kasi mga tol, magpapakain pa po ako ng mga alaga natin, mga stray cat, yung mga naliligaw na pusa doon sa lugar namin. Yun tinampon namin mag-asawa, kumbaga binigyan namin maliit na shelter sa tapat ng bahay namin. At doon siyempre yung iba naman sa loob ng bahay namin, gumawa kami ng mga maliit na shelter nila. Kasi nga nakita ng misis ko, naaawa sila pag ganitong talagang umuulan na walang matakbuhan yung mga pusang kali natin. Yun. Kahit paano nakapag-save din tayo ng halos 14 cat na stray cat. Yun, baby pa lang po sila, maliliit. Yung karamihan na talagang napunta, talagang tumambay sa tapat namin. Yun, naawa yung aking may bahay sa ang aking anak, ginawa na maliliit na kulungan o shelter. Ito mga tol, itong bantayog na ito na madalas kong kinukunan, nakakatawa. Itong lugar na to, dito nila pinunit ng ating mga katipunan nila Andres Bonifacio ang kanilang mga sedula dito sa area na to. Dito nila pinunit ang kanilang mga sedula at dito nagsimula ang kanilang pakikipaglaban para makamit ang kapayapaan ng ating bansa laban sa mga Kastila. Sana ito, kasi medyo mababa na kasi itong area na to napopondohan ng tubig pag umulan. Yan, kaya tuloy siyempre mga basura, tubig dito na pupunta. Sana maitaas, no, may angat para hindi na mapondohan ng tubig, saka siyempre hindi na rin maalunan ng mga basura. Sana maiangat na siya. Nakaka-proud mga tol na nadadaanan ko, katulad nito na lumaki talaga ako dito sa may Binondo. Yun, minsan sa paglalakad ko natutuklasan ko ito, yung mga nadaanan ng mga bayani natin, naging kapitbahay ko pala sila. Katulad dun sa nadaanan natin, yung bahay ni General Luna, malapit yun sa eskwelahan ko nung elementary ako. Tapos yung makasaysayan na pansitan pagbaba mo ng tulay ng Binondo. Kumbaga nakaka-proud yung mga dinaanan ng mga bayani natin nung panahon na yun, atin pa rin nilalakaran at nababaybayin ngayon. Mga tol, maraming salamat sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Parati kong sasabihin sa inyo at paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, ikaw, ako, sila, tayo ang tunay na kwento ng Maynila. Tayo ang guguhit ng bagong kasaysayan ng Maynila. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang tunay na kalaban at totoong matinding kalaban natin dito sa Maynila, kung hindi ang ating mga sarili. Kaya mga tol, magandang umaga sa inyo at maraming salamat po sa inyo na sinamahan nyo na naman ako dito sa ating paglalakad sa kalye ng Maynila kahit maulan. Salamat sa inyo at magandang umaga.